Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo dyan? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Ayan, so kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, again, wag na wag ninyong kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated, no? Bawat live natin, bawat upload natin dito sa ating channel. Huwag kalimutan mag-like, okay? Huwag kalimutan mag-share at saka mag-subscribe. Yan po ang pinaka-importante. Or, pwede rin po kayong mag-join sa ating Munting Tinig community. Okay? So, kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang impeachment ni Sara Duterte. Kasi parang nakakalimutan na no? Huwag nating kalimutan, mga kamunting tinig, na dapat araw-araw natin ipaalam sa taong bayan na ang BP, okay, ay impeach na sa Kamara. Naghihintay na lamang po ng impeachment trial na gagawin sa Senado bilang impeachment court. Sa kabila ng agam-agam ng Senado, sa kabila ng pag-delay, sa kabila ng pag-request ng House of Representatives na kailangan na dapat isomon ng Senado si Sara Duterte para panagutin sa mga accusation laban sa kanya, na natili pa ring mabagal ang aksyon ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero. So tayo naman, nag-aabang tayo kung kailan po tutugunan ng Senado. Pero actually, sa totoo lang, kahit na hindi pa tumugon ang Senado sa impeachment complaint, mayroon na po tayong napag-alamang mga paghahanda. Kasi ang pinoproblema ni Chis Escudero, wala pa daw silang mga impeachment rule, hindi pa nila napag-uusapan kasi nga naka-recess daw ang Senado. Pero nakapagtataka, recess ang Senado, pero si Amy Marcos, Amy Duterte or Amy Lacson man yan, 2 beses na nag-conduct ng investigation in the aid di umano, okay, ng legislation patungkol sa pagkahuli, pagkadakip, pagkahulog ni Rodrigo Duterte sa kamay ng Interpol sa bisa ng ICC warrant of arrest. 2 beses na. Kahapon nag-hearing, katawa-tawang hearing. 4 lang sila doon, 3 sa personal, 1 yung sa online, si Bongo. No, at saka nag-move pa sila ng subpoena sa mga opisyal ng palasyo or what we call this high-ranking cabinet officials. Samantalang hindi nila naiintindihan yung executive privilege. Pagdating naman sa executive privilege, pakinggan po ninyo, panuorin po ninyo itong aking kaka-upload lamang, no? In-upload ko po 'yon kagabi na video. Doon ko po diniscuss kay mga kamunting tinig kung ano po ang ibig sabihin ng executive privilege na tumabla sa hearing ng pro Duterte ni Amy. Ngayon, balik tayo sa pinag-uusapan natin, ang impeachment trial ni Sara Duterte. Alam ninyo mga kamunting tinig, napaka-importante ito sapagkat pag hindi natin mapa-impeach si Sara Duterte, mamimihasa lang ang mga susunod sa kanya na maglustay ng pera ng taong bayan na wala pong accountability. So ito pong impeachment, no, na inakyat ng House of Representatives sa Senado ay patunay lamang na kahit na sino ka, walang sasantuhin sa iyo. So dapat kailangan matuloy na ito sa lalong madaling panahon. Pero habang ang impeachment ni Sara Duterte Carpio ay pilit iniiwasan ng kanyang mga kaalyado, pero hindi po talaga yan mapipigilan. Again, ang impeachment ni Sara Duterte Carpio, pilit hinaharangan, pilit dinidelay ang proceeding, ngunit datapwat subalit
hindi po talaga mapipigilan yan. Dahil may schedule po si Chess Escudero na this coming June. Pero may kutob ako na hindi po aabot sa June dahil malakas ang pressure ng taong bayan. Malakas ang panawagan ng taong bayan sa Senado, sa pamunuan ng Senado na kailangan po talagang matuloy ang impeachment complaint or ang impeachment trial. Ewan ko nga sa mga senador na ito, pinayagan ni Chis Escudero na mag-hearing si Amy Marcos sa loob ng 2 beses. Dapat, kung naka-recess, recess. Kaya nga tinatanong natin si Chis Escudero, bakit hindi mo pinigilan si Amy Marcos na mag-conduct ng hearing? Ayan tuloy, napahiya. Aside sa napahiya, ayun. Sorry. Nakita niya na wala pong mga senador na dumalo sa hearing niya. Maliban lamang po sa mga kilalang kaalyado ni Rodrigo Duterte. Si Bongo, si Bato, itong si Cayetano, nagpa-demure pa. Hindi daw siya maka-Duterte, non-partisan daw siya. Pero alam naman natin na tumakbo siyang pangalawang pangulo sa line-up ni Rodrigo Duterte. At grabe ang mga maaanghang na salita ang binitawan niya panahon ng eleksyon sa ating mahal na presidente, Bongbong Marcos. So ito po mga kaibigan ang mga senaryo. At matibay po ang basihan ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kailangan mapatalsik siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment para kahit barangay tanod, hindi na siya makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Dahil, kapag sila yung makahawak, parang akala mo untouchable, mga elite, mga mayayabang, wala namang kwenta. Nakasunod lamang po sa pagpapaikot sa kanila ng kanilang mga advisor. Kung anong sabihin ng advisor nila, yun ang gagawin nila. Kung utuin sila ng mga advisor nila na malakas pa sila, na may suporta pa sila ng taong bayan, hala sige, gara-gara ang ginagawa nila. Na alam naman nila yan ang katotohanan na sinusuka na sila ng sambayan ng Pilipino. Kung pwede nga lang bukas, convict na yan sa impeachment court, pwede na. Kasi yan ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Majority of the Filipino people. Lahat, with regards sa mga Dutertes, sinasabi nila na dapat kailangan makonvict si Rodrigo Duterte sa ngalan po ng mga libo-libong biktima ng walang kwentang war on drugs. Sa panahon na siya po ay naging presidente ng bansang ito. At ito naman kay Sara Duterte, majority of the Filipino people shouting na sana po ma-impeach na itong si Sara Duterte sapagkat walang pakundangang binababoy ang batas. Panahon isipin mo, tatanungin ng Congress, pipilosopuhin. So yan mga kamunting tinig, pinupilosopo na lang. Dinadaan na lang sa tapang-tapangan. Dinadaan-daan na lang sa biro. Katulad niyan, ang daming mga anomalya sa panahon na siya po ay Department of Education Secretary. Bakit sa panahon ni Secretary Angara, napakaganda ng direksyon na tinatahak ng Department of Education? Nasa tao kasi yan. Bakit? Sa pamumuno ngayon ni Secretary Angara bilang DepEd Secretary, bakit maayos again ang mga programa na pilit tinutugunan ng departamento? Maayos ang relationship sa mga stockholders. Maayos ang paglatag ng educational reform. Maayos ang pag-distribute ng anumang mga bagay na may kinalaman sa pagpapaunlad ng sistemang pang-edukasyon sa ating bansa. Natutugunan ang mga pondo na dapat gamitin sa ganito. Nakikita natin, unti-unti nating nakikita at nalalaman yung mga anomalya at yung mga unproductive program ng dating Education Secretary. Mga ghost students na nakita po yan, nalaman po ng publiko yan. Samantalang panahon ni Sara Duterte, inupuan niya
yung mga kaso ng katiwalian na sangkot ang mga dating opisyal ng DepEd sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte, hinayaan lang ni Sara Duterte nung nag-upo siya. Yung mga educational materials na may kinalaman sa digitalization ng Department of Education, hindi man lang nabigyan ng pansin na i-distribute sa Office of the Vice President. Confidential funds, ibigay mo sa isang pamilyang wala namang pangalan o hindi naman nakarehistro sa Philippine Stock, what they call this, as Philippine Statistics Agency or PSA. So yan ang mga bagay, mga kamunting tinig na very, very relevant na pag-usapan. Even though ang mga tangahanga ni Sara Duterte, alam na nila yan, nakarealize na sila yan, natagilid na sila. Ang hirap na itulusutan ni Sara Duterte. Kaya nga po dinidelayed na lang ang proceeding. Dahil alam naman natin na ang Senado ay mayroon pong mga kaalyado ang mga Duterte dyan. Hanggang ngayon, may mga loyal pa rin sa mga Duterte. Ewan ko nga ba kung bakit to sila naging senador. Sayang yung pasweldo ng taong bayan sa kanila. Ang taong bayan naghahanap ng accountability. Naghahanap ng managot sa mga anomalya sa Department of Education and sa Office of the Vice President. Pero ang mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado, mga parang bulag, pepe at bingi. Mas pinagtutuunan pa nila ng pansin yung pagka-aresto kay Rodrigo Roa Duterte ng Interpol at mamasamain pa ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Sirain pa ang imahe ng presidente. Sirain pa ang imahe ng gobyerno sa sambayanang Pilipino na gobyerno din ang mga nagpapasahod sa mga walang kwentang mga senador na yan. Kagagaling-galing lang ng mag-English, kagaling-galing ng mag-standing, magpa-presscon dito, presscon doon, talo pa sila ng House of Representatives. Mga bagito, mga first-timer sa Kongreso, ang dami na nilang napatunayan sa sambayanang Pilipino. Mga congressman na walang kinakatakutan, walang iniindang pressure, tinaya yung kanilang buhay, prinsipyo, dignidad, kahit tinuhusgahan na sila ng kakarampot na mga minions ng mga Duterte, patuloy pa rin sila sa pagganap sa kanilang tungkulin, sa kanilang mandato na gwardiyahan ang pondo ng taong bayan. Scrutinize, gigagamitin ang kanilang oversight power para malaman ang katotohanan. At yan ang binaboy, yan ang hindi narespeto, at yan ang hindi pinahalagahan ni Sara Duterte at ng kampo niya. Kaya nga sa mga walang kwentang mga pangalan, naka-include pa yung mga grocery, mga chichirya, brand ng cellphone. Baka sa susunod, tourist spot na yan. Baka bigyan na yung Boracay, baka bigyan na yung underground water sa Palawan, El Nido sa Palawan, Boracay sa Aklan. Baka lahat-lahat, baka ngayon, pati mga Mascara Festival, makatanggap pa. Dinagyang Festival, Ati-Atian Festival, Pindatos Festival, Manggahan Festival, Kalimudan Festival, Hinugyaw Festival. Baka lahat ng festival sa Pilipinas, madiscovery pa ng mga congressman na isa sa mga nabigyan ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kaya itong impeachment ni Sara Duterte, pilit ito hinaharangan ng kanyang mga kaalyado sa Senado na hindi matuloy. Nagmamatiga sila. Pero alam na po ng taong bayan na kung gusto nila mag-hearing, pwede pala. Tingnan mo si Amy. Sabi ng iba, hindi Marcos yan. Dati naiinis pa ako dyan pag tinawag na, hindi po Marcos si Amy. Kasi grabe po ang respeto ko kay First Lady. Pero para ngayon, papayagan ko nang tawagin siyang Marcos Duterte, Marcos Lacson, or kung anumang klaseng Amy dyan. Amy Duterte, Amy Lacson, o Amy Marcos, depende po sa inyo kung saan kayo comfortable. So ito mga kamunting tinig ang realidad.
ha, na dapat hindi tayo titigil. Kahit sa mga Facebook natin, i-always remind natin, i-always i-educate natin ang sambayanang Pilipino kung bakit nanawagan tayong aksyonan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Sara. Dahil ang bola na sa Senado naman, pag hindi nyo aksyonan yan agad-agad, hindi, so ibig sabihin, ang special session, parang motu proprio Senate inquiry na yung kasi naka-recess eh. Naka-recess ang Senado, so ibig sabihin parang motu proprio hearing. Ni Aimee Duterte, Duterte, Marcos, or Lacson. Bahala kayo. Kasi sabi po, nababasa ko ganun eh. Ano ba yan? Forthwith ba yan? Na mag-conduct ng hearing? O ngayon, pinasabpina. Alam mo, gumagante ang mga senador na kaalyado ni Sara at saka ni Rodrigo Duterte. So pag ganyan ang mentalidad, isa na sila sa mga nanggugulo. Kasi mantakin mo naka-recess, ayaw ni Chis Escudero mag-conduct ng special session para magbalangkas ng impeachment rule. Kung may kailangan bang i-amend, kung may kailangan bang i-ratify or whatsoever. Pero bakit hindi nagawa ng Senado yun? Tapos ngayon, pinayagan ni Chis Escudero na mag-conduct ng hearing para lang po ipahiya ang mga government officials, lalong-lalo ng ating presidente, lalong-lalo ng ating gobyerno. O ngayon, ang nangyari, sinupalpal sila ng executive privilege. So kung gusto nyong malaman ano ibig sabihin ng executive privilege, punta kayo doon sa aking uploaded video. Malalaman nyo po yan. Kung ano po ang ibig sabihin ng executive privilege, what are the legal bases, what are the different types of executive privilege, kung ano ba yung mga check and balance, malaman nyo doon kung absolute or non-absolute ang ating privilege or executive privilege na in-invoke para hindi po ma-force ang mga cabinet officials po natin na dumalo sa ganyang klaseng mga pandinig at mga pagtatanong. Kasi kung may kinalaman po sa national security, may kinalaman sa presidential communications, may kinalaman po sa foreign relations, diplomatic relations, so pwedeng pong i-invoke ang privilege or executive privilege. So basta, mga kamunting tinig, wag nating tigilan, ipaliwanag sa taong bayan dahil ang taong bayan ay unti-unti nang nakaka-realize na hindi po pinopolitika si Sara, si Digong. As a matter of fact, si Sara ang unang namulitika nung humiwalay siya sa Partidong Lakas CMD at binanatan niya na si Speaker Martin Romualdez na napabalitang mayroong gustong umagaw o magkudita para mapalitan siya bilang House Speaker. Okay? So ayan, paulit-ulit kong sinasabi, ang impeachment ni Sara Duterte, pilit hinaharangan, pilit hinahadlangan, pero hindi po mapipigilan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi na kung pwede kayo mag-share, like, at saka syempre sa mga bago po, huwag kalimutan mag-subscribe dahil about to road to 132,000 na po tayong lahat dito sa ating Munting Tinig channel. At syempre, pwede din kayo mag-join sa ating community para lang sa ganun ay kumita itong channel na ito at patuloy pa na makapagbigay sa inyo ng mga makabuluhang mga content. And at the same time, wag na wag po nating kalimutan na mag-comment kung ano po ang inyong mga masasabi sa bawat content po natin. Yun po ay pinakamahalaga so that your idea, our idea can add up body of knowledge sa mga makakapunta po dito sa ating Munting Tahanan, sa Munting Tinig channel. So yan lang po mga kamunting tinig. Naway, nakadagdag po ako ng kaalaman sa inyo at pwede nyong suriin
at pwede niyong pagnilay-nilayan kung ito po ay tama, kung ito po ay hindi. Pero ito lamang po ang masasabi ko, kailangan tayong tumindig sa katotohanan para sa pamahalaan, hindi sa gustong wasakin at agawin ang kapangyarihan ng mga ganid sa posisyon. Yung mga nakapalibot sa mga Duterte at mga Duterte mismo, wag na nating pabalikin sa national government dahil naranasan na natin ang walang kwentang pamumuno ng kanyang tatay na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte na binuhos natin ang suporta dahil wala na tayong choice. Katulad din kay Sara, binuhos natin ang suporta dahil po yan kay PBBM. Kaya hindi po totoo na nakabalik ang mga Marcos dahil sa mga Duterte. Nakabalik ang mga Marcos dahil mahal na mahal sila ng taong bayan. Ngayon, sinusuka ang mga Duterte ng sambayanan dahil kasuklam-suklam ang kung papaano po nila ang bayan, ang bansa, pamunuan. Patayan dito, patayan doon. Kauna-unahan na mayroon tayong Vice President na na-impeach sa Kamara. Kauna-unahan na mayroon tayong Presidente na nakakulong sa International Criminal Court. At kauna-unahan sa kasaysayan na ang mag-ama parehong masasangkot sa crime against humanity pag nagkakataon. So, ito na lamang po, again, for the second time around, ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.